What's up mga kababayan? Welcome back dito sa ating channel at sa video ng ito papanoorin natin yung recent na interview dito kay VP Sara Duterte at kung saan sinupalpal niya itong si Bangag at ang kanyang admin na talagang pinapakita daw yung kawalang hiyaan nitong ni Bangag. At talagang hindi daw nais talagang agawin ni VP Sara yung posisyon. So wala naman talaga daw intention si VP Sara na agawin niya yung pagka-presidente ni Bangag. Kumbaga sayong-sayo na yun Bangag. Dahil pangit din naman kasi kung si VP Sara naman ang magtutuloy ng mga kalokohan na ginawa ni Bangag, sobrang hirap. Kaya mas maganda tignan na lang natin sa darating na 2028 kung ano talaga ang magiging boses ng taong bayan dahil for sure Sara Duterte this 2028 ang mga Pilipino. Ayan mga kaibigan, bago nating panoorin yan, isang like at subscribe muna sa ating channel para kayo ay mas maging updated sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Katulad po ng papanoorin natin. Ngayon, panoorin po natin si VP Sara. No, I am the next in line ayon sa ating konstitusyon at meron akong sinumpaan noong ako ay nag-assume ng Office of the Vice President at nakalagay doon that I will preserve and defend the Constitution. So wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means no, to overthrow the current administration. At hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano ka walang hiya Yun. si BBM. Grabe. Ayan mga kaibigan, narinig nyo naman tong si VP Sara, narinig nyo ang kanyang mga thoughts. Wala naman talaga siya na nais na gumawa ng mga unconstitutional na mga actions. O yung pag-overthrow dyan kay Bangag, hindi naman po niya intention yan. Si Bangag ang naguhukay ng sarili niyang grave o yung kanyang sariling hukay. Siya yung ng kanyang mismong libingan si Bangag na mismo talaga yung gumagawa ng sarili niyang problema. Tapos sinisisi niya ngayon dito sa mga oposisyon. Maya ka naman Bangag. O ito, tingnan niyo si Vice Governor Chavit Singson. Sabi niya dito hindi nyo ko mapapatahimik dahil kung naano nyo mga kaibigan kahapon kinasuhan po ng cyber libel at nagpiyansa na po itong si Sir Chavit dahil nga gustong mapakulong kasi ng mga senador tong si Chavit dahil syempre isa yan sa mga malalaking witness na mga kalokohan ng flood control. Ayan sabi dito ni Sir Chavit, walang pag-aresto o kaso o anumang uri ng pampulitikang pressure ang pipigil sa akin sa paghahanap ng katotohanan at pagtukoy sa kung sino ang totoong mastermind sa likod ng iskandalo o yung ang flood control na ito. Ayan, wala kayong takas dyan kay Sir Chavit dahil talagang si Sir Chavit hindi nyo maloloko yan. Alam, may mga resibo din na hawak yan. Ito pa, isa pa hindi ko gustong agawin ang posisyon. Ayan. Gusto kong makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano ko walang kaya si BBM. Grabe, napakatapang ng ating next president. Ayan isa pa to Sir Egay Erice, ayan sinupalpal tong si Bam. Dahil itong si Sir Egay, siya na lang yata yung kaisa-isang totoong dilawan Kasi itong mga dating dilawan naging pinklawan na naging dating never again to Marcos ngayon, yes yo, Marcos tayo ulit. Tingnan nyo sabi ni Bam, maraming salamat Senchi sa iyong katapangan at pagmamahal. Ito ang buwelta ni Congressman Egay. Tingin ko kung buhay lang si Pinoy, mabubwisit yan sa statement mo Bam. Reflect ka lang dyan. May pagkatotoo naman mga kaibigan at ito pa ito ang hamon kay Hirisa. Ayan, justice for Rene. Ito si Rene po ay siya po yung basketball player sa Ateneo na yumao. At ayan Senator Risa baka naman hindi lang puro kiyan. Dahil ito kasi si Risa Ontiveros puro kiyan ng bukang bibig. Dapat hindi selective ang justice. Kung talagang pinaglalaban yung hustisya, pati yung mga ibang mga kabataan na namatay, dapat pinaglalaban. Hindi yung mga fans ng mga delusional na senador na yan. Delusional din kasi yung mga fans. Binabatikos itong si Idol Robin Padilla dahil umano sa pagsuot daw at pagdalaw, sa pagdalaw niya dun sa libing ni Rene at maging sa pagsuot daw ng kanyang jersey. Kumbaga si mismong nanay na ni Yumaong Rene ang nagbigay kay Senator Robin ng jersey na yon dahil for
for sure itong mga yumaong mga ano talagang na-touch dito sa pagbisita nga ni Senator Robin. Etong si Risa, puro kiyan bukang bibig puro drug addict ang gustong pinaglalaban Dapat hindi ganyan, o di ba? Justice for Rene, tama yan. O ayan mga kaibigan, napahaba ang ating intro. At rekta ngayon tayo dito sa ating papanoorin. Si General Pokis naman ang ating papanoorin ngayon, nasa kung saan marami pa raw isisiwalat ang mga 18 Brave 18. At itong si General Pokis, napakaraming mga may init na bitaw at ng mga statements laban nga dito sa admin. At kung kamakailan nakita nyo sinupalpal ni General Pokis itong si Rapi Tulfo na di hamak na maging basurero na lang ako, sabi niya. Kaysa maging magnanakaw na mga nakasuot ng barong. Tama naman yun. Mas okay na magpakapagod sa sariling dugo, pawis at pagsupupursigi kaysa naman nakawan yung mga taong bayan na pinaglilingkuran mo. Shout out sa'yo, General Pokis. Tamang-tama ka dyan. O ayan panoorin natin ngayon itong si General Pokis at reacta na tayo ngayon dito sa video ito. Po tayo sa paglantad nga po nitong tinaguriang Brave 18, no? Sila po ay humarap bago pa man sila nakaharap talaga sa Senado ay nung pagharap pa lang nila sa publiko talagang pinutakti na sila ng kaso ng mga individual na kanila pong dinamay sa kanilang mga aligasyon. Ano po ang mensahe din nito? Lalo na po ngayong panahon po ng kalayaan na may mga ganito pa rin po na talagang pinaninindigan. Kasi pwede namang, sabi nga ng iba, pwede namang tumahimik na lang kasi hindi basta-basta yung kanilang magiging kalaban, gobyerno. At napakaraming mga taga-gobyerno ang kanilang mga pinangalanan na di umano'y tumanggap ng maleta na may lamang pera. Tama yan, itong ating mga dating sundalo, yung 18 former soldiers o Brave 18 kung tawagin, ay mga taong nagsasakripisyo, okay? Ano sila, malaking nila na kapahamakan ang ginagawa nila, no? Na kalabanin at magsubong ng mga manualya, hindi lamang mga milyon-milyon, kundi mga bilyon-bilyong pera na ninanakaw sa taong bayan. So dapat, pinaparangalan pa nga sila dahil nga yung ginagawa nila na yan ay malaking kapahamakan sa kanila at sa kanilang pamilya. Wala silang mapapala dyan So ganyan din sa amin, sa United People's Initiative, kami mga retired na. Dapat nananahimik na lang kami, nag-aalaga ng apo, pero bakit? Kasi mahal natin ang ating bayan. Nakikita natin nagdurusa yung ating mga kababayan, marami naghihirap. Tapos maraming mga nananamantala, maraming nagpapayaman. Maski ngayon may crisis, mataas lahat ng bilihin. Pero yung mga mayaman, lalong nagpapayaman, lalong lumalaki ang pera nila pagka ganitong may crisis dahil nananamantala sila. Ngayon, itong mga sundalo natin at yung mga iba pa na lumalabas para kondinahin to ay imbes na palakpakan o parangalan ay lalong kinukondina. Lalong-lala siyempre ng mga taong kanilang sinasangkot sa matinding korupsyon ito. Yun ang masakit dito. Ano nangyari sa ating bayan. Opo. At sa inyo pong post sa social media, nabasa ko po na maliban dito sa tinaguriang Brave 18, meron pang lalabas na tinagurian nyo rin pong Fearless 14, tapos meron pang Valiant 7. Ano po itong detalye nito, General? Itong mga Fearless 14 sa Valiant 7, mga kasamahan din nila ito, yung Brave 18, Sila lahat ay mga naging security o yung mga personal assistants o office assistants ni dating Congressman Saldico. Kaya maraming nalalaman ito mga ito, okay? Dahil sila mismo Sila yung VIP security, sila yung driver, sila yung protector, sila yung inutusan na magdala ng mga mali-malitang pera na yan. So personal experience, personal testimony na sila talaga ang nagdala ng mga pera na yan kung kani-kanino mga tao, matataas na politiko. Opo. Sa nakalipas po na pagdinig sa paksyon po ni Senador Gatchalian ng Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo,
kinwestiyon po yung kredibilidad nitong tinaguriang Brave 18. And kabilang po doon yung kanilang pagkaka-discharge daw po sa Armed Forces of the Philippines, dishonorably discharged daw po ito. Meron po ba kayong informasyon? Kasi nga, pangit kasi pakinggan yung dishonorably discharged dahil nag-awol. Di natin alam anong pinaka nasa likod ng kanyang pag-aawol. Baka merong mas malalim pa nito, yung katagalang talaga na dishonorably discharge yung pangit, pero ano ang malalim na impormasyon nyo pong alam, if meron man po, ukol nga po dito sa mga sundalo, dating sundalo na ito, General? Okay, yung sa dishonorable discharge sa armed forces, marami mga dahilan yan. Isa nga dyan, sabi mo, yung awol, di ba? Ngayon, yung awol, bakit nag-aawol ang isang sundalo? Okay? Yung nangyari dyan, sa iba sa kanila, mayroong mga family problem, di ba? Nagkasakit yung mga anak o yung may mga gulo-gulo sa pamilya. So, sa mga bagay na gano'n, hindi na sila bumabalik sa kanilang mga unit. So, awol yun. Meron din yan yung mga nag-aawol. Bakit? Meron mga abusadong mga opisyal, may mga abusadong commander. So, imbes na mapahamak sila o makapatay sila, ay nag-aawol na lamang sila. Ngayon, sabihin na natin nag-awol sila o dishonorable discharge sila. Sa ginagawa nila ngayon, parang redemption to sa kanila na may magawa sila ng tama sa bayan. Kung may nagawa man silang mali nung nakaraan, serbisyo nila, ay ito parang, ang tawag ito, redemption o parang kinaklaro nila o nililinis nila ang kanilang pangalan sa pamamagitan ng paglantad o pagsiwalat ng mga maanumalyang mga korupsyon na ito na naghahatid sila ng mga bilyon-bilyon mga pera sa kung kani-kanino. So, redemption sa kanila yon. So, dapat po nga, ang sabi ko, palakpakan natin sila o parangalan o purihin sila sa ginagawa nilang ito dahil wala naman silang mapapala dyan Pinapahamak pa nga nilang pamilya nila. Bakit nila ginagawa yon? Dahil sa tingin nila, dapat nilang gawin yon para makatulong sa taong bayan. Yun ang tumpak doon. Opo. Sir, meron din ako nabasa na malimit daw kinukuha ng mga politiko, mga opisyal ng gobyerno bilang mga security, ay dati pong mga sundalo. Narinig ako, paborito nila, dati ding mga Marines. Ito po ba'y may katotohanan? Totoo yun, dahil kung kukuha ka rin lang ng mga security, ay yung may background na, hindi lamang may training, kundi may experience na sa armed forces. Kasi kailangan kasi diyan ay disiplina, okay? May disiplina, may paninindigan, merong sariling decision making. So dapat importante 'yon. Train sila, mga sundalo, sumusunod sila at saka meron silang prinsipyo. Yung maganda doon. Kaya kinukuha sila na mga security. Opo, natanong ko po yan, General, kasi baka may mga nagpapaka-epokrito dyan na tinutuligsa itong mga dating sundalo. Karamihan ay dating Marines. Sila din naman pala, may kumukuha din ng mga dati ring mga sundalo po, General. Yan ang nangyayari doon Tinutulugsa nila dahil apektado sila sa testimonya nila. Pero kung titingnan mo, sila rin ay may mga security rin na mga dating, hindi lamang dating armed forces, dating sundalo, kundi mga active service na sundalo. Yan ang masaklap doon. Opo. Sir, dito po sa paglantad ng dagdag pa, ano po kaya ang nag-udyok sa kanila? Alam na, nabanggit ko nga kanina, gobyerno, yung kanilang, kumbaga, sumatotal gobyerno po, yung kanilang magiging kalaban dahil po sa mga personalidad na kanila pong sinawalat ng Brave 18. At bakit kaya ngayon lang sila lalantad sa hinarap? Okay, ganito yan bakit lumantad itong Brave 18? Okay? Dahil nakita nila ang testimonya ni Sergeant Orly Gutesa, nakasamahan din nila dati. Okay? So, tinutulungan nila at kinoconfirm nila yung sinabi ni Gutesa. Ngayon, bakit lumantad si Gutesa? Diba? Wala namang nagudyok sa kanya lumantad. Nakita lang niya, nalaman pala niya na galing pala sa korupsyon, galing pala sa pera ng taong bayan, yung mga dinadala nilang dinideliver ng mga pera. Kaya kusang loob siyang lumantad
para isiwalat itong mga korupsyon na ito. So ganun din, itong ating Fearless 14. Nakita nila na itong mga Brave 18 at saka si Hardin Gutesa ay lumantad na at sinasiwalat na nga itong mga pagde-deliver nila ng mali-malitang mga pera. So ganyan din, tinutulungan nila bilang mga dating sundalo, merong paninindigan, meron silang prinsipyo na ilahad ang nalalaman nila para makatulong sa taong bayan. Ganun lang yon. Wala silang hinihinging pabor, wala silang hinihinging kapalit ng mga testimonya niyan. Ganyan ang dapat na mga sundalo. At Opo. ganyan ang mga sundalo. Tapat. Opo. At sa nakikita nyo po, handa na rin ba itong mga lalantad pa na makasuhan, kagaya po ng hinarap din ng tinaguriang Brave 18 po, General? Pagka lumantad sila at gawin nila yung sinasabi nilang gagawin nila ay nangangulugan na handa sila na makasuhan. Okay? So, yun ang kapalit niyan eh. Di ba? Gigipitin ka, tatakutin ka, kakasuhan ka, arestuhan ka, tulad sa akin. Di ba? So, inaresto ako, kinasuhan, yan. Pero hindi tayo patitinag, hindi tayo matatakot sa mga ginagawa natin dahil alam natin tayo ang nasa katotohanan, tayo ang nagsasabi ng totoo. Dapat hindi tayo titigil dito sa ginagawa natin. Tulad niya mga Brave 18, Fearless 14, sa Valiant 7. Opo. Dapat tuloy-tuloy sila. General, gaano po kalawak, kadetalyado, kalaki ang hawak na mga ebidensya nito pong mga dating sundalo na ito para mapatunayan na may maling ginawa yung ilang mga opisyal ng ating gobyerno? Kasi ang sabi nga ng Malacanang, puro hearsay lamang po. Wala daw matibay na mga ebidensya. Yung mga larawan, madali lang naman magkaroon ng gano'n. Ano pa ang kailangan ng mga ebidensya? Yun, nakukulangan sila. Kaya pinapasinungalingan nila yung mga nababanggit na mga dating sundalo po, General. Okay, wala akong personal na nalalaman, pero base doon sa sinasabi ni Attorney Levy Baligod, of course may mga pictures sila, may mga videos sila na hindi pa nila inilalabas, di ba? Tapos itong mga testimonya ng mga sundalong ito o dating sundalo ay kino-corroborate o ibig sabihin tunayan nila o parang sinasabi ng totoo yung sinasabi ni dating Congressman Saldico kung saan meron din siyang paglalahad. So ito ay corroboration ng mga witnesses at ng testimony ng mga witnesses. Okay? Ngayon, ang sinasabi rin ni Attorney Baligod, itong susod ng Fearless 14, mas malaki, mas marami silang nalalaman dahil mas matagal silang nagsilbi kay Saldico kaysa ditong naunang Brave 18 na ito. So expect natin na mas marami silang isisiwalat na hindi pa sinisiwalat nung Brave 18. Opo. General, si Jade po ulit ito. Yung banta daw sa Senado ay may kinalaman daw itong mga dating sundalo, itong Brave 18. Ano po yung masasabi po ninyo? Dahil nga pinagkukunan nila ng intel report ay mula po sa NBI. Paano ho ba ang proseso pag-validate ng isang intel report o kung may banta ba ang isang ang lugar tulad na po dito sa kaso ng Senado? Paano yung magti-threaten? Pag yung mag-threat yung mga sundalo na yun, nagtatago nga yung mga yan. Diba? So wala namang mga baril. Pupunta dyan sila dyan sa Senado na, di ba, inaharang sila. Sine-check kung anong dala nila. Wala man dala. Maski na ballpen, wala man silang dala. Wala man kutsilyo. So ito ay mukhang gawa-gawa lamang para, para mapigilan sila. Yun lamang ang interpretasyon dito. Ayaw nilang magtestimonya itong mga ito. Kaya ginagawa nila ng dahilan o yung mga senaryo na threat mismo itong mga 18 na ito o yung mga 14. Kaya hindi sila dapat pumunta dyan sa Senado. Ganun lamang yun. Opo, kayo, matagal na po kayo sa militar. Dapat bang pagkatiwalaan o matibay bang batayan yung mga intel report mula sa NBI o kailangan pong i-validate pa yan ng AFP o ng PNP? Ano po yung tama po dyan na General? Tama yan. Yung mga intelligence reports yan di ba?
lalo pa involving national security o public safety, binavalidate yan. Binavalidate yan ng ating mga armed services, yung mga police, yung armed forces, di ba? May mga intelligence agencies dyan. Binavalidate na maigi yan. May mga NICA, may mga NSA. So, hindi yan basta ganon. So, mukhang hindi nga validated eh. Mukhang raw information yan. Parang, ano lang, chismis, kumbaga, dahil wala namang validation. Opo, kasi mismong si Senate President Alan Peter Cayetano ay duda po doon sa intel report mula sa NBI, considering na sila nga daw yung nagsimula ng gulo dyan sa Senado kamakailan. Tama yun, ano? Yung NBI naman talagang lumalabas na threat sa public safety. Dahil bakit sila yung nagpupwersa na pumasok dyan, di ba? May pamamaraan naman para maka-aresto di ba? Bakit sila, meron silang mga covert operations dyan sa GSAS na ganyan, parang may mga palihim na mga operation. Tapos naka-civilian sila, may mamahabang mga baril. Threat to public safety yun. Lalo't maraming tao dyan na naman nagrarally, mga nagpo-protesta. Tapos maraming nakamahabang baril na naka-civilian. Dapat hindi nila ginagawa yun. Kung gusto nilang arestuhin, madali namang arestuhin yun eh. Bakit? Kung saan maraming tao, kung saan may sesyon, doon pa sila mga aresto. Ganon. So, at saka may pulis naman eh. Pulis, uniformado, pwede naman sila ang mag-aresto eh. Bakit sila nagpupumilit dyan? May senaryo sila, kaya ganon. Opo. May idea ho ba kayo, General, kailan magpapakita o lalabas po itong dagdag na 14 ex-soldiers at ito pang mga 7 na dagdag para tumistigo laban nga doon sa mga sangkot sa flood control anomaly? Itong Fearless 14, ito yung additional na mga witnesses o whistleblowers na mga nagdala ng mga maleta. Sabi ni Atty. Baligod ay handang-handa sila na lumantad. Unfortunately dyan, may mga away-away dyan sa Senado. Alam naman natin na dalawang Blue Ribbon Committee, merong acting Senate President, merong incumbent Senate President, magulo. So anytime na patawag sila nung sino man dyan, whether yung incumbent o whether yung challenger na Blue Ribbon Committees, ay handa daw yung mga sundalo na yan para tumistigo anytime. Opo. Ang tanong kasi ng ilan sa ating mga kababayan, papaano yan na ngayon, may banta daw nga ng ang Senado, tapos parang bakit kailangan pa i-lockdown at bakit pa naka-work from home yung mga empleyado ng Senado. Papaano na matutuloy yung pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa kampo po ng Cayetano Block? Obviously, yun nga sinasabi ko ayaw nilang marinig yung testimonya ng Brave 18 na yan, at saka yung Fearless 14, at saka yung may pangatlo pa na batch, Valiant 7. Ayaw talaga nilang lumantad sila, ayaw nilang silang magsalita dyan sa Senado, dyan sa Blue Ribbon Committee dahil maraming tatamaan sa kanila. Yun lamang yun ang ibig sabihin nun. Opo. At itong ipinapakita po ng Brave 18 at sa marami pa pong lalabas ay patunay na kailangan magsakripisyo para maging malaya tayo mula sa mga korap na mga leader at ng mga nagtraidor sa ating bansa. General. Tama yan, ano? So dapat tayo mga taong bayan magsama-sama para marinig tayo at kumaksyon ang gobyerno. Kailangan talagang mapanagot. Sino ba yung mga yan? Mag-iisang taon na eh. Wala pong nakukulong na congressman, senador. Wala pong nakukulong na dyan sa Malacanang. So yun ang inaantay ng mga tao. Dapat mapanagot talaga sila. May mga panawagan nga doon sa militar sa gitna po ng krisis na kinakaharap ng bansa, lalo na po, sabi nyo nga, hindi pa tayo malaya doon sa mga korap at mga mapang-abusong opisyal. Kaya nga dapat gumawa ng hakbang na rito ang militar sa ilalim na rin ng konstitusyon na dapat protektahan ang sambayan ng Pilipino. Na ano ba ang masasabi nyo po dito? Na apolitical po sila, pero paano natin matitiyak na apolitical ba talaga sila? Ang nasa itaas nila, ang nag-uutos din sa kanila, mga politiko rin, General.
Yung being a political, tama yun, yung yung armed forces ay hindi dapat na makisali o makisawsaw sa politika, lalo na yung mga partisan political activity na yun, Pero hindi rin natin maikakaila na ang mga leader natin ay mga politiko, okay? Pero sa nangyayari sa ating bansa ngayon na pinapanawagan natin, dahil ang armed forces, ang mandato nila ay protektahan ng taong bayan. Ang taong bayan ngayon ay umiiyak. Ang taong bayan ay humihingi ng tulong sa kanilang mga sundalo, di ba? Na tulungan sila na ikondinahin itong mga matinding korupsyon na ito. Hindi natin sinasabing umaklas sila o labanan ng gobyerno o magkudita. Ang sinasabi natin ay makiisa sila sa panawagan ng taong bayan na kondinahin, panagutin at isoli lahat ng mga ninakaw ng mga politiko na yan. Yun lamang po ang gusto natin mangyari. Ayaw natin silang umaklas o pabagsakin ng gobyerno. Opo, nabanggit naman po na hindi raw sila bulag at hindi rin daw sila bingi sa mga kaganapan. Nararamdaman niyo po ba ito, General? Unfortunately, hindi. Last year, nung nakausap namin si General Bronner, ang sinabi niya ay ganun din. Ang inyong armed forces, sabi niya, ay hindi bulag, hindi bingi, hindi pipi. At nararamdaman namin ang nararamdaman ng taong bayan. Ngayon, nung isang several days ago, ang sinabi niya, hindi bulag, hindi bingi, nawala na yung pipi. So parang lumalabas na pipi talaga sila, na pipi na ba sila o bakit hindi sila nagsasalita na kondinahin itong matinding korupsyon na ito? Opo, at ang pag-intindi din sa pagiging walang pinapanigan sa politika, nakikita nyo pong mali yung kanilang interpretasyon na ukol po dito, General. Kasi naalala ko, mayroon ding nag-viral din yung video dati nung may nakausap siya with mga matataas na opisyal ng Kamara patungkol doon sa budget, yung mga ganun po na nakikita natin, di ba, na hindi magandang imahe sa mata ng publiko kung lagi nila iginigit itong mga ganito. Pag dating pala sa ng budget, doon pala, yun nga, sa mga politiko. At tama yan, pagkaganyan, mga budget hearing, maraming mga, of course, may mga behind the scenes yan may mga horse trading. Yun ang dapat nating iwasan. Ngayon, itong armed forces natin sa pamagitan ni General Bronner, sinasabi niya na hindi dapat makialam sa politika. Ang sinasabi natin, hindi naman dapat makialam sa politika ang armed forces. Ang gusto nating gawin ng armed forces ay makisa sa taong bayan, tulungan, suportahan ng mga taong bayan, yung mga nagpoprotesta na kinokondina itong mga matinding korupsyon na ito sa ating bayan. Okay? Kung ang pagtulong sa taong bayan ay kinoconsider ni General Bronner na pamumulitika, ay may problema tayo sa bayan. Kasi sa tingin natin, hindi naman pamumulitika yung suportahan mo yung taong bayan para kondinahin at panagutin yung mga nagnakaw sa pera rin ng taong bayan. Opo, hanggang saan ba? Sinasabi po kasi dito sa Section 3, no, civilian authority is at all times supreme over the military. The armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Hanggang saan ba itong pagiging protector of the people and the state nitong armed forces of the Philippines, no? Gaano kalawak yung saklaw, saan tayo protektahan, General? Okay, yung mandato na yan ng armed forces as the protector of the people and the state ay walang hangganan. Kasi yun ang mandato nila di ba? They obey the Constitution and protect the people and the state. Yun talaga. So ito ngayon, ang problema ng taong bayan ay itong korupsyon na ito laban sa ating mga namumuno sa atin. So dapat bilang mga sundalo ng taong bayan,
tulungan nila, suportahan nila ang taong bayan. Ngayon, yung obey the Constitution, kung titingnan mo, sino ba ang nag-approve ng Constitution? Ang sinasabi rin sa Constitution na yan, sovereignty resides from the people, resides in the people. And all government authority, ang otoridad ng lahat ng mga namumuno sa atin ay galing din sa taong bayan. Okay? Taong bayan din ang gumawa ng konstitusyon, nag-approve ng konstitusyon na yan. Ang otoridad ng mga ating mga namumuno sa atin, mula sa presidente pababa, ay nanggaling din sa taong bayan. Okay? So dapat protektahan ng mga armed forces ang taong bayan. Okay? Lalong-lalo na ngayon sa laban na ito sa korupsyon na matinding problema sa ating bayan na kinalulugmok na ng ating bayan ngayon. Opo. Dito naman